alam niyo po, kung titingnan ninyo, hindi ko maintindihan bakit may barko tayo sa Pilipinas. Okay? Dahil ang exclusive economic zone po, yan ay karapatan na mangalap at makinabang sa tanging yaman. So anong kinalaman doon ng naval boat na kinumission pa natin, magabat hindi na umaandar, commission naval boat pa. So talagang hindi ko maintindihan kung anong intention talaga natin. Siguro, yun ay para magkaroon tayo ng base sa ating EEZ. Pero wala naman po nakasaad sa UNCLOS na tayo may karapatan magkaroon ng base para sa ating UNCLOS. At saka yung base na yun naman, ako naman bulok na barko yan. Ibang klase kapag ang tinayo natin dyan ay artificial island. Dahil doon sa UNCLOS na sinasabi, meron talaga tayong karapatan na magtayo ng artificial island dyan sa exclusive economic zone natin na hindi naman natin nagawa kahit kailan. Ang alam ko dati nung panahon ng dating Presidente Fidel Ramos, may mga plano, hindi naman dyan sa Ayungin, no, kundi sa mga ibang lugar na talaga magkaroon ng permanent mga structures doon sa mga lugar na meron tayong exclusive economic zone na hindi naman natuloy. No? Siguro the second best na desisyon na ni dating Presidente Estrada, yun nga, magpalubog dyan ng isang barko ng gano'n, meron tayong presensya dyan. No? Pero beyond that, ang karapatan po natin sa EEZ ay mangalap po ng tanging yaman. Okay? At ewan ko lang kung talagang ginagamit natin ang Sierra Madre para mangalap ng tanging yaman, yung economic right na sinasabi under sovereign rights. No? Pero sa tingin ko, hindi. So dapat pag-isipin natin, ano ba dahilan na tayo nagpalubog ng barko doon? No? Na nagiging dahilan ngayon ng sigalot, no? Para magkaroon ng presensya. Ano naman gagawin natin sa presensya kung magugutom na may mga sundalo ron? Dahil tayo ay hindi na tumutupad doon sa status quo. Ang gusto natin kapayapaan, kaya dapat magdesisyon tayo. Talaga bang gusto natin galitin ng todo ang China o talaga bang gusto natin makipagbalik doon sa sitwasyon na kahit papano tinuturing natin at isa't isa na bilang mga kaibigan. Pero again, sa kasaysayan, wag natin kakalimutan ng kasaysayan. Wala po tayong naging hidwaan sa panig ng China at ng Pilipinas na nagdahilan para tayo gumamit ng dahas. Wala po. 3 beses sa ating kasaysayan. Actually, hindi lang 3 beses. No? Technically, mas marami pa. Kung magpapatuloy itong ganitong mga palitan ng mga salita, walang usapan talaga ng kumbaga peace talks para at least mapahupa yung tensyon, yung ayaw natin na gera ay posible talagang mangyari. Well, ako kasi, hindi naman natin kakayanin ng China. So talagang tingin ko, aminado naman ang administrasyon ng PBBM na hindi natin kaya makipaggera sa China na tayo lang. Ang inaasahan natin, re-resback ang mga Amerikano, pero wala pong sinyales na re-resback ang Amerikano. Ang sasabihin lang yan, we denounce, we assert freedom of navigation. Wala naman kinalaman sa freedom of navigation yan. Ito po ay pag-aagawan ng teritoryo. So magsabi ka, resbakan ka namin dahil tingin namin sa'yo ang Ayungin Shoal, sa'yo ang lahat ng pinag-aagawang isla. Yan ang gusto ko marinig sa mga Amerikano. Pero mabibigo po tayo kasi nga nung minsan, again, balik sa kasaysayan, nawala ang Scarborough Shoal dahil nung tumakbo sa mga Amerikano, ang Noynoy Aquino, nung siya'y nabubuhay pa, nabigo siya. Imbis na magpadala ng mga barko para tsugiin at paalasin ng mga Chino sa Scarborough Shoal, siya pa di umano nagkaroon ng arrangement kung saan parehong Pilipinas at China ay aalis sa Scarborough Shoal. Tayo naman, sunod-sunuran, umalis na iwan ng mga Sino. Kaya ngayon, sila ang nagbabantay sa Scarborough Shoal. Pero attorney, wala na ba tayong ibang opsyon at tanging ganito na lang ang lagi nating opsyon sa pag-deal dito sa South China Sea? Well, ang tingin ko kasi, hindi nga malutas ng administrasyon yung problema ng mataas na presyo ng bilihin, yung kawalan ng trabaho, at saka yung mababang sahod. Kaya ang ginagawa nila, linilihis nilang issue, pinaiinit nila itong WPS na ang buong akala nila, re-resback ang China. Kasi kapag tinuri mong kalaban ng China, di yung tao rin na rally mo na magkaisa tayo laban sa China, magkaisa tayo laban sa China, di nakalimutan na ang problema ay sa sikmura. Mr. President, it's the economy. Wika nga. Ayaw ko na magmura kasi di naman ako nagbumura talaga. No? Pero may murang kasama yan, di ba? Nung unang ginamit yan. It's the economy, hindi po China ang problema. Gamitin natin ang China para mas mapataas ang sweldo at magkaroon ng mas maraming trabaho sa Pilipinas at sa ganyang paraan ay bababa din ang presyo ng bilihin at mas maraming pagkain sa pagkainan ng bawat Pilipino. Attorney, hindi na ito simple na lamang o bago para sa mga Pilipino yung pagkakaroon ng resupply mission
doong nakaraang administrasyon, wala naman tayong ganitong naririnig na talagang tumitindi ang tensyon. Meron siguro iilan, pero ngayon mas lalong tumitindi, attorney. Ano yung naging kaibahan? Bakit nagawa natin pahupain yung ating approach doon sa China kumpara ngayon? Well, sa tingin ko, kung gusto natin humupa ang tensyon, kakayanin. Pero sa tingin ko, intensyon natin na painitin. Dahil ang akalain ng mga magpinsan ng Romualdez na siyang umuukit ng ating panglabas na relasyon, re-resbakan nga tayo ng mga Amerikano na hindi pa nangyayari at sa tingin ko, hindi nga mangyayari dahil mas importanteng trading partner ng Amerika ang China kesa sa Pilipinas. Sorry po ha, but some peoples are more equal than others. Oo, dahil ang isang punto din, attorney, hindi naman natin ikamamatay yung makipag-usap tayo sa China. Kung ganitong gagawin natin, mas lalo yung tumitindi ang tensyon sa South China Sea, sa West Philippine Sea, mas may mapapahamak pa. Yan nga sinasabi ko, kung tuturingin nating kalaban ng China, bakit? Hindi ba tao yung mga Chino na pwede rin nila tayong turihin na kalaban? Siyempre, kung anong tinanim yun ang aanihin dahil ang tinatanim natin ay para maging kalaban ng China, tatratuhin din tayong kalaban. At siyempre, hindi naman para tayo maging BFF kung tayo nga ay tinatrato ng mga kalaban.